Bigyan natin ng halimbawa, successful sa trabaho, successful sa buhay, o kung magiging player pa rin or coach pa rin, ganun. On both side, lalo yung mga naging estudyante ko nakaraan. Kapag tapos na pag-aaral, like chess. At may magandang trabaho. Kasi na lang ako. Pag college na, nakakakuha sila ng scholar, ganun. Mostly naman yung mga naging... Katulad ni yung previous natin, guest, ano siya tawag dito, talagang siya na yung namimili kung anong school yung pupuntahan niya kasi may mga offer na tuition, yung nagibibigay mong benefit sa mga estudyante. Pero sa sarili mo, coach, ano yung gusto mong maging mangyari sa yung goal mo sa future? Goal as a coach pa rin? Ikaw, kung anong gusto mo, magiging coach ka na ba forever? Or are you planning to have a firm business, pero link pa rin sa chess? Or Ito, gaya ng ginagawa ko, meron akong business, maliit na business. Ano pa rin related sa chess. Siyempre, yun natin important. Kasi mas madali natin, alam ko na kasi yung kalakaran pagdating sa ganitong business no? Sa coaching ako, alam ko kung sino yung mga target ko. Kaya, ito yung pinaka-suitable na palagay ko, business na para sa akin. So, isipin na pwedeng pagkakita by future, no? So, hindi ko ma-realize sa sarili ko na darating time, magpipita ko mag-coaching sa chess, siyempre. Tapos, maglaro na lang parang para libangan. Tapos yun lang naisip. Yun ang mga maaring future plan ko. No? Ayun. Ano yung mga recommendation mo and strategies how to become more effective player and coach? O doon muna tayo sa pagiging player. Kasi syempre yung mga manonood sa atin, yung iba player, yung iba coach, gusto nila mag-coach. So ano yung magiging recommendation? Pagiging player talaga kasi kailangan talaga mag-set ka ng goals mo. Ano ba talaga, bakit ka ano ba talagang gusto mo? Kaya gusto mo lang ba maglaro? Gusto mo lang bang pero pag ikaw gusto mong magiging chess master, kailangan bigay ka ng time para i-train. Mag-invest ka ng time para train sarili mo, makipag-compete ka sa mas magagaling sa'yo, compete sa mga national event. Tapos gawin mo ng tuloy-tuloy. Huwag kang titigil at huwag kang magpuputol. Kasi pag back to zero ka agad. Ulit. Dapat dire-diretso lang. Totoo naman So, dapat kasi may mga player dyan, parang seasonal lang gusto nila. Oo nga, yung pag may games lang, saka sila magpa-practice. Alam mo, may tournament, doon lang magpapatrain. Yung pag pala tournament, nag-iising. Hindi ganun. Dapat dire-diretso, no? Even Grandmaster, hindi nila ginagawa yan. Oo, walang pahinga. Kaya nga diba, si Bonjour, yung interview ko sa kanya, talaga na-amaze ako. Hindi siyang pahinga, dire-diretso. Pero tingnan mo naman yung status niya ngayon. Talagang sumisibak na siya ng mga may title at the age of 15 years old. Paano na pag in the future pa, no? Siguro maging future grandmaster na rin yun, batang yun. Kaya nga dapat ganun po yung isang mindset ng isang player. Oo. No? Kung gusto mo talagang gumaling. Kung gusto mo talaga magkaroon ng title, talaga. Wala kang stop at isipin mo, mag-strategize ka. Gumawa ka ng set ng kung ano ba dapat para sa'yo para gumaling ka. Umanap ka ng grupo na malalakas na player. Set ka ron. Set ka doon. At magpag-training ka sa kanila. Mag-compete ka sa malalakas na mga competition. Oo, hindi naman kasi Anches, sabi nga nung mami niya, hindi yan yung gusto mo lang tapos magiging mananalo ka na, hindi. It's a process. Hard work talaga. Hard work. Hard work. Totoo. Sa mga coaches naman, coach, ano naman yung recommendation mo and strategy doon sa mga nag-start na coach katulad ko? Sa akin kasi, ako, continuous learning Yun.
Tapos, pag sa mga baguhan naman, kailangan mo lang matuto sa mga nakikita mo, naobserbahan mo, say mag-research ka kung ano pa magiging effective para maging at lagi kang I think malaking tulong yung mga coaches na nakikita mo at humingi ka ng payo sa kanila kung ano pa yung mas effective para maging effective coach ka talaga sa Oo. bata. Meron ka bang Ganon. mga na-experience na hindi nakikinig sa'yo yung mga players mo? Pag mga hindi nakikinig, mahirap kasi yun. Kailangan ka talaga kasi ikaw yung parang sa ano yan barko ship, kailangan ikaw yung master of commander eh. Paano mo Ganun nagagawang dapat. nakikinig sa sila? Siyempre kailangan Yung kunin mo makukuha mo yung attention. attention nila. Kailangan mo kunin mo attention nila na ganito pag Pinakikisamahan mo din sila. nonsense yung pagpunta mo rito, umuwi ka na lang. Ganun. Meron ka Parang na hindi naman ganun? ganun way. Hindi naman ganun way. Meron kasi akong experience. Ngayon, mga chess master na sila eh. Mga Oo. national master na sila. Talaga? Hawak ko yun eh. Wala pa lang sila. So, magkakapatid sila. Magkakapatid. Nag-train. Pag nag-train, sabay-sabay sila. Nag-aaway, susuntukan. Talaga? Nakaranas ako ng gano'n. Tatawag ko sa magulang. Sir, uwi na ako. Hindi nag-ano. Sabi ko, tigilan natin to kung ganyan kayo. Umuwi na ako. Inaya ko sila, bahala sila. Pag sila nagsusuntukan, natatalo nila isa't isa, ganun, hindi nila Tatalo sila. Kasi nga, syempre, may mga asaran, gano'n. Sabi ko, iwasin yung mga gano'ng asaran. Oo. Ganun. Behavior din kasi anjas eh. Kasi magkakapatid eh. So, tapos yun, pag inano ko na yung sa father nila, matik, behave na yun pagdating ready na ba kayo i-train? Baka magsutukan pa kayo. Ako talaga dinidiretso mo na kung ayaw mo makinig sa akin. Huwag na natin kasi kesa yung magsayang kayo ng pera, no? Umuwi ako nyo, nag-walk out ako. Walk out ako nung nag-aaway, di mo pigilan eh. Grabe. Kahit yung magulang, di mapigil din ang nanay eh. Pagdating ni Papa, yari sila. Ayun. Pero okay na sila ngayon, naging sila, master. Mga national master na sila. Galing. Doon naging national master. Hanggang ngayon, nagko-compete sa ibang bansa. Nakapag-international ka na ba? Nakapag-international tournament ka na? Hindi pa. So, yan yung goal mo. So, yan yung gusto mong maging goal. Isa rin yan. Kasi makapag-compete. Sana naman itong ating platform, ako wish ko lang din coach yung platform na to ay maging matagumpay. Talagang inilalaan ko yung platform na to para dun sa mga estudyante or mga players or coaches na yung mga ganyan na players na nag-aspire na magtitiwala sa akin at sa iyo. Tapos talagang isusupport ko to sa mga player. Yung bawat invitation na upload ko ng podcast talagang yan na yung nakalaan sa akin na itutulong at isusupport ko to doon sa mga estudyanteng gustong yan yung hangarin ko talaga dito. Siyempre, yung mga story kasi, kaya lang naman din ako na gano'n itong podcast is just to share inspirational, tawag dito, story about chess, playing chess. Pero in the future, pag yung halimbawa, marami na tayong, mag-open naman tayo sa ibang sports. Pero sa ngayon, focus natin is chess. Kasi ngayon yun yung naumpisahan na natin. And then, syempre ako, gusto ko, mayroong maging saysay itong platform na to. Kaya ako siya binuksan. And sana sa future, lumawig pa siya. And then, talagang isusupport ko to sa mga players na ganyan na gusto mag-international na walang kakayahan. Gustong magka-title na walang kakayahan. Pero maraming players dito sa atin na magagaling talaga. Oo. Wala lang mga international experience na makapag-compete sa iba. Oo, kasi nga, di ba, pag international, sobrang laki ng budget para dyan. Kaya nga, pag nagtataka yung mga ibang players, lalo sa pag-Pilipino kalaban, pumunta sa ibang bansa, nagtataka sila na ganito ang rating pero ang lalakas. Oo. Nangyari yan sa
sa Philippine team natin nung nakaraan. Oo. Ano pa, para protesta pa. Pero hindi nila alam, yung player na yun, talagang magaling talaga. Oo. Paano protesta? Inano nila? Kasi nga, siyempre, ang rating mo ganito, tapos tatalo ka ng mga 2,000. Ill rating. Sabihin natin mga 2,700 sila, hindi natalo sila ng 2,000. Ang laki ng jump nun, ano? Mga ganun, di ba? So, hindi, meron kasi standard yung mga nilalaruan mo, coach? Po? Ano po standard or rapid and blitz? Standard po yun kasi sa standard ka magkaka-title eh. Si standard. Wala sa blitz, wala sa rapid. I see. Kaya dapat talaga more on standard ang tournament talaga format dito sa atin. Kasi for example, yung sa FIDE, meron ka ng tawag dito rating ng 1,800. So, hindi pa rin siya makakategorize as ano. Kailangan maglaro ka pa ng standard. Standard po talaga. Okay. Andun po yung title, magiging title. I see. Mm. Okay. Anyhow, so ano po yung magiging advice natin to all aspiring players? Meron po ba kayong i-advise sa kanila para syempre mag-continuous yung ano nila, mabigyan sila ng eagerness na maglaro? Ano po yung ma-advise nyo? Yun lang ma-advise ko sa kanila, magpatuloy lang sila, mag-set sila ng goals na, para mas gumaling sila. Tapos talaga hard work, train hard talaga. Tapos mag-invest talaga ng time. Hindi lang physically, pati emotion mo, pati yun ang kailangan mong. Pero coach, sa tingin mo ba, talagang is it really necessary to have a coach? Totoo. Kailangan, di ba? Coach kasi kailangan talaga yan kasi siya yung parang pupuna sa mga nakikita sa'yo. Even though na mas magaling siya, pero kasi sa atin ngayon, kahit world champion, nagpapacoach siya. May mga second. Kahit magaling na kasi sila at magaling pa sila sa coach nila, kailangan pa rin yun for your behavior, yung path mo kung saan ka pupunta, di ba? Check din po yung may mga saan ka nagiging problema. Meron silang analytical na napaka-effective na ginagawa. Tulad ng experience natin, 'di ba, sa tournament, pag walang coach, nakakain tayo ng mga ibang player na malalakas na yung mga pagbagito ka pa lang. So, really important may kasama ka talagang coach para just in case nagkaroon ka ng problema, 'di ba? Right away agad, meron agad. May taga po na agad sa'yo. May importante talaga yon. Paka-importante may coach kasi noon, walang coach noon, hindi mo maranasan yun. Lalo pag wala ka. Ang LL lang ang nakakapag-coach noon. Yung mga may LL lang. Mga kaluluwag-luwag lang dyan yung may ano. Anyway, and meron ka bang ipa-plug or something na gustong i-recommend sa viewers natin na tangkilikin na ano mo, like for example, open ka pa for kung gusto nila magpa-coach and ano, saan kanila matatagpuan, saan kanila mako-contact, and yung mga merchandise na ano mo, mga pinibenta mo, you can plug it here sa ating platform para alam nila. Salamat ako dito sa iyo, coach, sa nanay, invite sa akin sa podcast na to. Karangalan ko na ma-share ko yung mga experience ko, mga sloping ko, yung mga as a coach, as a player. Tapos, shoutout din sa mga kaibigan ko. Yan, baka may gusto kong batiin. Ating chess community, marami sila eh. Chess community. Saan pa? Those ko guys, sa mga chess bar Tagulan, GC, sa Russian GC, MCF GC, Little Scout GC. So, lahat sila marami. So, marami sila. Ang daming friend ni Coach, kaya marami din akong dapat ipagpasalamat sa iyo. Sa Imus Chess Club. Imus Chess Club, Trece Chess Club. Little Scout, no? Scout, Dasma, Tropical. Yan. Tropical sa tinuturuan ko ngayon. Tapos sa mga estudyante mo, ayaw mo bang batiin? Batiin mo mga estudyante mo? Mga estudyante ko sa Little Scout, sa Tropical, at sa mga online students ko.
Mm. Mga student kasi ako na bumalik ulit eh. Oo. Gan, Bumabalik ano din sila, pa rin sila. ano sila po, college na sila, high school sila, college, Mm. nagpapa-prepare kasi meron silang mga NCAA. Shoutout ko dyan sa Mm. mga estudyante ko na. Dalawa sila na bumalik sila ulit sa akin. Ay, Kaya, galing. Grabe. on the board kami sa, Isang sa autumn. isa ka sa haligi ng chess dito sa Cavite, coach, kaya sobrang thankful ako. Marami dyan na mga coaches talaga na magagaling talaga dito. Dito sa atin sa Cavite. Napaka-humble nito si Coach Lloydes. Kaya ito yung isa sa ano niya na nagustuhan ko talaga. Kaya yung mga estudyante ko talaga sa kanya ko nire-refer kung sakaling halimbawa may naganap sa akin talagang gusto ng national master ang ayun, sa kanya ko inire-refer talaga kasi magaling talaga siyang humawak at saka mag-build up ng estudyante at saka napaka down to earth pa nito si Coach eh. Anyway, Coach, maraming pong salamat sa time mo. Alam kong napaka-busy mo pero binigyan mo ako ng pagkakataon na may share yung story mo. Actually, napakalaking bagay nun sa akin kasi napapahayag ko sa mga estudyante or sa mga players kung ano yung kahalagahan ng paglalaro ng chess, kung bakit sa mga parents. Kaya ko din binuksan tong podcast na to kasi para maibigay ko sa kanila yung ibang information kasi baka yung iba hindi alam kung paano nila palalakasin yung mga anak nila, yung mga players nila sa school. Itong ganitong mga pagkakataon talaga nagbibigay sa kanila ng idea kung paano yun dapat. At saka kasi yung iba natatakot pag sinabing coach ang mahal eh. Mahal ng bayad, di po. May mga mababait po tayong coach katulad ni Coach Lloyd na napaka sobrang down to earth at hindi po nananaga talaga. Ayun, thank you so much. Talaga. Mga kaibigan ko. Hindi ko man sila isa-isa, alam na nila yon na magagaling talaga sila. Oo, marami talaga magagaling. Na-inspire din ako sa kanila mag-coach Na-inspire din ako. Kaya ayun, sa akin, ang importante lang kasi yung tiwala sa iyo ng magulang, ng parents. Kaya through the years, bumabalik-balik pa rin sila sa akin. Kasi nga, number one talaga yung pagbibuild number one kasi yung build ng relationship between player and then sa parents. Yung kailangan mo i-build para yung tiwala ng set sa'yo, hindi talaga mawawala. Number one talaga yung tiwala talaga. No? Tsaka dapat talaga, pag sa coach, kailangan talaga, yung bang mapakita mo sa player mo tsaka sa magulang na talaga ikaw yung parang nag-compassion ka sa student mo. Okay? Kasi may ganun talaga na dapat talaga ganun. Oo. Tama naman coach talaga. As in, kailangan talaga yan. At saka, syempre, kailangan din as a player, kailangan may passion ka talaga. Kasi, kung gusto mo lang yung mananalo ka on the spot, wala ka namang hard work na ginawa, diba? So, technically, walang ganun. Wala talagang ganun. Tsaka walang magic pills na pag isang buwan lang magaling ka na mag-train. Totoo yan. Actually, kung halimbawa nag-training ka naman ng, let's say sabihin natin mga 4 na week, yung na talaga and then na-train ka, mabibigyan ka naman ng konti. Siyempre, tawag dito, yung skill mo medyo ma-harness ng onte. Pero, pag inilabang ka talaga sa magagaling na walang tigil sa paglalaro, wala. Papalamunin ka talaga ng alikabok doon. Nag-train ka, at same time, pina-practice mo. Pina-practice mo. Oo. Ayun. Anyhow, so yun lang coach. Maraming salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon na ma-interview ka and also maging topic natin yung pagiging coach mo sa ating podcast. And I really appreciate your time. And also, I would like to thank talaga lahat ng effort mo sa amin, lalo na sa Brilliant Mind Chess Club dito sa Naik.
Sobrang na-appreciate ko yung mga tulong mo, lalo na yung mga nag-tournament tayo, yung tiyaga mo doon sa mga estudyante, kahit makukulit sila. Maraming this is the time that mapapasalamatan ka talaga namin ng buong puso. Anyway, that's all, and thank you so much, Coach Lloyd. Sana ang wish namin sa iyo ay magtuloy-tuloy pa yung iyong success, lalo na doon sa mga estudyante mo, at saka yung business mo lumawig pa siya, na para ito na yung maging pathway mo, na kung ano man yung goal mo sa buhay, yung pangarap mo na gusto mo tuparin para sa pamilya mo, sana matupad mo yun, Coach. Thank you so much! Po, salamat din po. Okay, Good night po. yun lang po, and God bless. Sa susunod po ulit pag may training tayo. Bye-bye po! Good night! Opo. Ops. Bago mo i-end ang video na to, please subscribe on our YouTube channel and don't forget to like, share, and comment to this video kung meron ka pong mga suggestion or kung meron po kayong mga players na gusto namin ma-interview, comment lang, and don't forget to click subscribe button and bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod na mga videos na i-upload mga namin. Bye!